harap ng kamera, pero sa likod ng kamera may pighati sa hindi naman masabi. Ito na lang. Magbayad ako. Ayan. Lapit-lapit Ate Mayang. Ano yung walis ko? Okay, good morning. Morning Ate Mayang. Good morning. Good morning. So, for today's vlog ay ikaw din yung ating ma-hot seat ngayon. Sige. Interview. Alam mo, nanonood ka nun kay Chris Aquino. Di yung pa. kay Boy Abunda. Ay, oo. Ano? Yan. Hari ng talk show. Yan. Yung let's on, let's off. Ayan, first of all, good morning po sa lahat ng mga viewers. At masaya-masaya tayo kasi yun nga, nasa challenge tayo na idol. Konti na lang. Pero for that, konti na lang. congrats. Ayan. Salamat sa suporta nila. No, yung nakuha natin kahapon ay maganda-ganda yun. Ngayon maganda-ganda, medyo angat na naman tayo ng konti. Si number 9, di ba? Number 9. At least kay kulilat. Oo. No, so hindi naman kasi ko kung baga chill lang ako. Yung tamang makapasa lang. Basta makagraduate. Okay. So ayan. Napanood mo na yung interview kay sister mo? Hindi pa. Hindi pa. Ayan. So mayroon dong mga initial na So ito na. Unang tanong. Yan. Sino si Ate Mayang? Yan. Sino si Ate Mayang? Saan ka lumaki? Ako po si Ate Mayang, taga Pangasinan. Yan. Nakapangasawa dito sa Bicol, si Kuya Puloy. May 5 iging, may 5 anak, isang babae, 4 na lalaki. 53 years old. 53. Ayan. Si Ate Mayang ay nakaabot ng antas ng ng pag-aaral. Tapos ka po ng high school. Ayan. High school grad. 4th year pa noon. Sabi ko na kay ate, tapos ka po ng K-12. Hindi naman namin naabutan yung Yagod babis lang. Okay, ang K-12 nag-start 2014. Ayan. So yun, kumusta yung buhay ng mga bata pa kayo? Ay, nung mga bata kami, simple lang ang buhay namin. Ang nanay ko at saka tatay ko magsasaka. Marami kaming magkakapatid, 10. Ako ang bunso. Pero madaling maagang nakuha ng Panginoon ang aming mga magulang. Kaya kami ang nagtaguyod na sa aming mga buhay na magkakapatid. Mahirap ang walang magulang. Anong taon? Siguro hindi ko matandaan kung ano basta madali sila nawala? Magsinuran din? Parehas? Almost 1 year. Alas parehas pala kayo nang naranasan nila Padit at Nona? Almost 1 year. Sila Padit at Nona, ganun din. Pero mahirap. Sa loob ng 1 buwan, nagsinuran yung mag-asawa. Mahirap ang maraming trial sa buhay namin na dumaan, pero lumaban kaming mga magkakapatid. Sa pag-aaral? Sa pag-aaral. Sariling sariling sikat. Paano diskarte? Anong ginagawa? Nagtutulungan. Pero yung mga iba kong kapatid, nagparaya sa amin. Nagparaya sa amin para lang makatawid kami sa ganong estado ng pag-aaral. Lalo na't ikaw bunso. Oo, ako. Ikaw yung iniisip nila. Oo. Kaya nagparaya yung mga ibang kapatid ko. Na man kami. Ano yung pangunahing doon? Hanap buhay no nandun pa kayo? Ay, ang hanap buhay doon sa Pangasinan, sa bukid. Bukid. Araw-araw kami yan na
na pumupunta sa bukid, mag-ano ng tabako, ng palay, Ay, may tawa. mani, mais. Halos natutulog na ako sa ibabaw ng sako Tubo. na namimitas ng Tubo, mayroong tubo. wala. Wala. Namimitas kami ng mani. Doon kami nagagabihan para lang maitawid namin ang aming pamumuhay na magkakapatid. Mahirap So, yeah. talaga ang maraming pinagdaanan na hirap sa buhay. So, ilang taon ka po nung naluwas ka ng Manila? Pagka-graduate ko ng high school, Oo. Anong taon po yun? 1990. Pinanganak ako. 1990 ako lumuwas ng Manila. 1990 ko pinanganak. August 17. 1990 pagka-graduate ko ng Kaya, high school. okay. Lahat ng pagsisikap ginawa ko. Ngayon, nung nasa Manila ka na po, anong trabaho na pasukan? Sa tindahan, sa bakery. Mahirap ang magtrabaho pala, kumita ng pera. Nakapagtrabaho ka sa company? Ay, hindi ako nakapagtrabaho ng company. Tindahan, bakery, ganyan. Tapos, nagpapalawan pa ako. Palawan? Oo, nagpapalawan pa ako. Bakit ba? Almost 1.5 year ako dun sa Palawan. Paano ka napadpad sa Palawan? Yung barkada ko, sinama Ay, ako. grabe. Oo, barkada ko, So, nakipagsapalaran ako. kung mayroon pa silang mga magulang, hindi siya makakapunta sa panigurado, pipigilan siya. So, ganun po yung nangyayari kapag talaga. Kaya, So, kumusta? Anong naging buhay doon? ay mahirap, lalo na malayo pa sa mga pamilya mo. Malayo ka sa pamilya mo. Buti hindi ka dun- Homesick ang Buti hindi ka doon na nakapag-asawa. Ay, hindi. Ayaw ko man doon. Sobrang layo. Maganda yung Palawan talaga. Ay, kung sa pag-uusapan na sa ganda, maganda talaga. Yung mga beach. Oo, maraming beach. Napuntahan mo yung mga sikat na beach. Hindi. Yung lang, iba lang. Pero yung sa Puerto Princesa, hindi ko na yan. Ayan. So, kumusta sa'yo si ate? Kumusta sa'yo bilang kapatid? Ay, mabait yan. Mabait. Kung sa mabait. Hindi man kami, dalawa kaming magkapatid dito, kaya nagmamahalan kami dalawa. Minsan na lang kami umuwi doon sa amin kasi sa mahal ng pamasahe, tsaka di na namin maiwan-iwan ang mga pamilya namin kasi may mga obligasyon man kami sa kanila. Kanya-kanyang buhay na kami, pero nandyan pa rin yung komunikasyon sa bawat isa. Yan din yung sa aming magkakapatid ngayon, ipon pa kami. Sabi ko, paano na kaya ito kung lalo na yung mga babae, maasawa na. So, yan, mag-start ng butak-butak, magkahiwa-hiwalay. Ano na lang yan? So, siguro matatanggap na lang naman. Oo. Ako nga ngayon, Mahirap. medyo pag malayo sa kanila. Lalo na kung may problema ka, wala kang matatawagan na wala kang matatawagan na nanay, ganito, may problema ako. Tatay, may problema ako. Wala kang maanuhan. Oo, iba yung pag ng biyenan kaysa sa tunay. sa sarili mong magulang ka. Kasi Lahat maisabi mo sa kanila, pero di sa biyanan. yun ang biyanan, kumbaga Kunti lang ang may pangalawang ano mo sa lang yan. kanila. Oo. Kumbaga moron lang talaga. Okay, so ayan. Dito na tayo sa may initial na vlog. Tanong na ako kay ate nung first vlog. Ayun, napaiyak si Ate Mayang. Si Ate Mayang po ay kilala nyo sa mga live namin na masayahin. So, pagdating po kasi sa
istorya ng buhay, maiyak talaga. Nakikita nyo po kaming Oo. masaya sa harap ng kamera, pero sa likod ng kamera Oo. may pighati sa Mm. hindi naman masabi na ang Ilang taon na kayo di nakaka-uwi sa Pangasinan? ay ako na almost 4 years na tanong namatay nung dalawa kong kapatid na nagsabay. Nakauwi kami. Nagsabay? Oo, nagsunuran. Sunuran. Buwan lang ang pagitan. Tapos, sa ate ko, ang laging nakakauwi doon. Ako, hindi ako nakakauwi. Wala naman may iwan dito sa mga anak ko. Si Kuya Mukuli, nagtatrabaho man. 4 years. So, ito na nga. Ito na nga. Ikaw na yung mag-istorya kung paano kayong dalawang magkapatid napunta sa isang pamilya lang dito sa Bicol. Kaming magkapatid sa ate ko, nauna siya. Naunang nag-asawa sila ni Chip. Ngayon, mga after siguro 5 years or more than. Ngayon, nagbakasyon ako dun sa Manila. Yan. Tapos, nagkakilala kami ni Tangkuloy. Ngayon, siguro, nagkapalagayan man kami ng loob. Doon na nag-umpisa na ganun. Kaya, napangasawa man niya ako. O kaya, sabi nila, ay, kapatid sa kapatid. Naman. Kaya, okay naman. Hindi naman yun talaga, na talaga nangyayari at hindi yun bawal. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit. Tsaka unang-una, kahit na gano'n, ang mahalaga hindi ka mag-anak. Hindi man sila kamag-anak. Kaya pwede po yun. Okay, so ang advantage din yan is ngayon nga na malayo kayo sa pamilya nyo, is meron kang isang kapatid dito. Yan ang advantage doon. Watak-watak kami. Hindi ka malilipongo. Hindi mo mamimiss sila kasi dalawa naman kayo dito. Ayan. Pero mayroon kaming dalawang kapatid sa Mindoro. Oo, dalawang kapatid ko sa Mindoro. Nakita ko na lang sila nung 3rd year high school ako. Hanggang ngayon? Yung isa namatay na, hindi na namin nakita. Babae, lalaki? Dalawa silang babae nagsunuran. Yung mga nakapangasawa doon. Matatanda na sila, siguro mga 75. Matatanda na sila. Pero yung isa kong kapatid, buhay pa. Pero matanda na rin. Pero may contact? Oo, yung sa mga apo nila. Nakaka-video call pa? Oo. Okay na. Last na video call namin June. Nakaka-video call pa. Pero nasa ospital. Kumusta yung buhay doon? Okay naman. Aywan ko, tadi ko pa may mga apo na rin doon. Ay, meron silang mga apo. May mga carried soldier na rin yung mga okay. Okay naman pala yung So, ang lang is hindi kayo nagkikita. Pero nakabibideo call. Mas masaklap yung mga nakiki-MJ sa baga na yung talagang walang contact. Kahit video call, wala na. Yung talagang masaklap. So, ayan. Kumusta yung naging buhay nung pagpunta mo na dito sa Bicol? Ang buhay ko dito, hindi ko masabi na maganda. Lalo na nung bagong salta kami dito, na nag-back to zero kami. Lahat ng pagsubok naranasan ko. Diyan ko masasabi na ang magulang importante. Lalo na nung unang taon namin dito, wala akong malapitan. Anong taon kayo punta dito? 2010. 2010? Oo. Tagal na rin pala. Hirap. Lalo na ang mga anak ko nag-aaral. Di nila alam kung saan sila kakapain ang nila. Andyan yung igin ko noon, si Marie Chris. Nag-aaral doon sa Bato South. Bato North. Naglalakad yan.
Umaga, tanghali, hapon. Walang pamasahe yan. Ang baon nila, kanin at saka tuyo lang. Wala kaming, walang trabaho si Puloy noon. Mayroon man sahan, pero wala man lang marinig na, sige, ay kunin niyo to. Wala. Yung anak ko, may sakit, naglalakad yan, sugat-sugat yung mga banya, naglalakad yan. Wala pa namang mahagilap yung asawa ko na trabaho dito sa Bagong Santaka. Mahirap. Pero tiniis namin yun ng mag-iina hanggang sa napaaral ko yung anak ko na babae. Ginapang ko yan. Ginapang namin mag-asawa. Sige anak, kahit magkanda utang-utang ako, mag-iyan ka sa Manila. Pinag-aral ko yan ng college noon. Anong course? Aeronautics. Aeronautics? Ay, yung nagano ng eroplano. Sino yun? Marie Chris. Alin dyan? Si Marie Chris. Wala dito? Yung babae, si Gasolina girl. Aeronautics pala yan. Natapos niya? Ilang beses siya nag-graduate. Ilang yun? 4 years. 4 years aeronautics. Marunong pala yan sa ano yun? Anong trabaho ng aeronautics? Sa ticketing area, sa ground lang siya. Nagamit din niya yun? Oo. Siya noon, nag-training. Pero nung pandemic, na umuwi siya, alam mo naman. Tapos, nung tanimbala baga, di na niya pinagpatuloy na nagtrabaho doon. Ano yun? Mamaya magkasuhan pa ako, wala akong 20 yun? Oo. 2013? Kaya 14. Nagtrabaho yun. Maraming trabaho ang pinasukan ng anak ko doon sa Tarlac, sa Manila. Nagtrabaho siya. Okay. Kaya guminha-ginhawa na rin yung buhay namin itong mga nakaraan. Ganun naman talaga. Yung mga anak yun. Kaya dapat yung kapag ka nakakaranas ng kahirapan. Ngayon, sidugong na naman. Ginagawa namin. Sana makatapos yun. Sidugong, Sidugong po. Mahirap. Wala ang walang katuwang sa buhay. Anak naman talaga yung pag-asa ng mga magulang. Kaya, laban lang sa buhay. Hanggat nabubuhay, hanggat may hininga. Laban lang. Ako nga grabe din yung bahay namin, katulad din sa inyo. Yung bahay namin dati, katulad ng bahay nila. Ay, ang bahay namin noon, dyan, dun sa kabila. Ang ring-ring niya lang, trapal. Sasabihan pa kami na magbukas na yung peryahan. Ginaganyan nila kami. Ang panglilibak nila sa aming kanto. Mahirap yung pamilya na center of attraction. Oo. Narananas ko yan. Yung kayo na lang yung minata ng mga tao. Sasabihin nila, magbukas na yung peryahan. Sabi nilang gano'n, sige lang. Kaya, ayun, ako rin, share ko lang nung nagwardya ako. Kasi hindi ako sinerte ng sundalo. 5 years ako nag-apply ng sundalo. So, nung wala talaga, nag-security guard dyan sa LCC. So, sa 5 years na yon, napagawan ko sila mama ng bahay. Alam ng tao ang buhay namin dito nung nakarang mga taon. Kaya sige lang. Laban lang. Oo. Habang may... So, ito na. Maglukso na tayo. Tumalon na tayo. Nung dumating kami dito, ano yung naramdaman nyo noon? Nung dumating yung ang mga itong bahay ni Chinchin at dumating kami, anong naramdaman niya? Ay, maraming salamat sa mga na itulong nila sa amin.
Ay, yung ano muna, maganda. yung ano ang muna, yung pagdating dating. namin, yung first impression nyo. Ay, ang sa amin. first impression namin sa mga timpahuway, mababait sila. Nung dumating kami. Oo, mababait sila. Wala kaming masabi. Kasi, Lahat sila, una dumadaan-daan lang muna kayo dyan. Oo, dinadaan-daanan lang namin sila hanggang Pakiramdaman. sa pakiramdaman, kwento-kwentuhan ng hi, hello, hanggang doon lang. Pero nung nakapalagayang loob na namin sila, ay mababait naman pala sila. Wala kang masabi, down to earth sila na nakikisama sa amin dito. Yan. Tapos nag-start na yung Nag-start na yung pathway. doon na nagsimula. Oo, doon na nagsimula ang connection namin sa kanila hanggang sa Ayan. ngayon. Maganda na ang improvement dito sa ano namin, dito sa compound namin. At salamat sa mga sponsor ng pathway. First of all is pinasasalamatan natin talaga Oo. dito is yung pagka-scout kay Chinchin Oo, at pag-scout kay Kuya Chinchin. Jojo. Oo, kay Kuya Jojo mostly. At thankful tayo kasi dito kami ginawi ni Chinchin noon nung naghahanap ng lupa. Oo. Dito kasi kung sa ibang kami nakahanap ng lupa, wala. So masalamat tayo na dito kasi halos halos 1 year na. oo, tapos hindi lang kay Chinchin Oo. dito, mga Jamela, Bidang at sa mga Bidang. susunod pa abangan. Ayan. Kaya laking pasalamat namin kay Chinchin, kay Pula na naka-scout, unang-una kay Kuya Noli, Kay Jojo. kay Kuya Kay Jojo na siya ang namumuno sa mga nagpapabahay na sponsor. Kaya laking pasalamat namin. Ito po yung legacy ninyo, yung pathway namin. Maraming nakikinabang po dito sa pathway, lalong-lalo na ang mga estudyante. Kaya maraming salamat sa mga Sa pathway yata nag-sponsor. kasama din sila si Kuya Cesar, si Sir Ferrer, Kuya Obed, asawa. Kuya Franz. Kaya salamat po sa legacy ninyo dito At sa aming compound. Ngayon ko na lang naman sila naging ka-close kasi nung mga nakaraang wala ako lagi dito. Wala. Sinasabi ko na yan sa vlog kung anong rason ko noon. Hindi ko na po ulitin at nasabi ko naman yan sa kanila. Okay, so ganun pa man ay natutuwa ako kasi dun sa sipag ko noon kay Chinchin na Chin, gawa tayo ng vlog para mapansin ka, at yun nangyari, may nakapansin na sponsor at nakaka-proud kasi hanggang ngayon ay meron pang mga nadadamay at ongoing pa yun. Ongoing pa, abangan, may mga mangyayari pa, no? So nakakataba yun sa puso ko, no? Hindi man ako marunong, inaamin ko yan, hindi ako marunong sa larangan ng construction, no? Ang sabi ko nga noon, di ba, Ate Mayang, kanya-kanyang linyada naman tayo. Mayroon silang kaya na di ko kaya. Mayroon akong kakayanan na di rin nila kaya, no? So sana maintindihan niyo po yun. Huwag niyo po akong ipagpilitan sana sa construction na gawain. Kung baga ang may tutulong ko lang yun, hanggang doon lang ako. Kasi nga kasi sabi ko nung high school ako, ay magsundalo ko, tapos ay para magsi-security guard ako. Kaya kanya-kanya po tayong linyada. Kaya wag niyo po akong pilitin talaga sa trabaho na yun, kasi kahit anong pilit mo sa trabaho hindi mo gusto, hindi mo matututunan talaga. Ako noon ko lang gusto kong mag-aral sa kolehiyo, pero hindi namin kaya, sabi ng mama ko lang po, kasi wala tayo talaga, as in wala. Gusto ko pa naman kadto midtik, Yun. pero wala, iniyak ko na lang. Hindi ko naman kaya paaralin yung
ano ko ta. Ang tira nun mahirap hanapin. Parang inabutan niyo pa pati yung ano siguro. Totoo ba yan? Yung mga babae noon, hindi talaga masyadong daw na ano, pinupursiging pag-aralin. Ay, kami noon, gustong-gusto namin. Kaya may narinig kasi yung mga sinaunang buhay. Oo. Na pag babae daw, kasi magpapaasawa rin lang naman yan. Ay, pero kami, gustong-gusto namin mag-aral. Pero sabi ng magulang namin, ayaw Wala kong talaga. mag-utang. Wala, Ayaw kong mag-utang. pero ano, kumbaga, so, kumbaga bilang magulang, pagka dapat igapang. Kumbaga parang natural din yun talaga na lumagay ka sa utak. No? Maaga man na ano mga kag-iin namin, paano ko igapang yung sarili? Tapos, oo. Yung mga kapatid ko, may mga pamilya naman. Hindi yung sabi nila na ano, na ayaw mag-utang. Oh. Kasi normal naman yun. Ngayon nga, sabi mo na umutang ka para makapag-aral. Kasi may advantage noon tsaka ngayon. Noon, mahirap ang pera. Mahirap hanapin. Ayaw. Sa totoo lang, mahirap hanapin. Yung 100 nga ni, mahirap mong hanapin ka to, pero mahalaga na. Mahalaga na yung pera noon. Ngayon, Ngayon, ang kagandahan ngayon, mahirap madaling hanapin. Pero number one, may Gcash na. Yan. Meron kang kamag-anak na medyo close mo, pwede kang maka-albor. Ang dali na lang na. O noon, Wala. wala. Ano talaga, magbanat ka ng buto. Oo, bigas nga lang. Mahirap mong utangin noon. Pag umutang ka ng oras ng alas 5, di ka na lang pauutangin yan. Sasabihin nila, dito ka na lang kakain. Kasi pamahiin nila yun. Ayaw nilang maglabas ng bigas. Paggabi na. Ng grasya. Oo. Mahirap talaga. Kami hindi namin ipinagkakaila ang buhay namin noon. Oo. Tanggap namin na. Oo, ano talaga yung naranasan. Pero ngayon nakakapag-ano naman. Ayan, so sana Nakakapag-move na. hoping tayo na pagkatapos ni Dugong ay Sana. kahit ini branch of service, police or AFP. Sabi ko nga sa mga criminology, pag napaghiramdaman, pag criminology kasi gusto talaga nila police. So pagka mabigat sa police, itry nila sa AFP kasi umuusog yung taon, umuusog yung edad. Meron pa akong usay. Napapaaralin yung bunso ko. Kaya bala na rin yung mga kapatid niyang mag-ano. So yun natin Mayang, salamat sa pinag-share mo na istorya ng buhay. Ayan. Hindi pa yan. Gumubuo lang tayo ng vlog. So hindi initial lang yun na initial na. Interview. Okay, salamat Ate Mayang at salamat din sa pagsuporta niyo sa aming magkapatid sa challenge. Hindi, maano lang yung luha namin, mababaw ang luha namin. Hindi, pagdating naman talaga sa karanasan at lalo sa pamilya. Ay, kulang pa yun na istorya ng buhay namin. Marami Babagsak talaga ang bawat isa sa atin ay parang pampelikula na yung naging istorya ng buhay. Ako nga rin sa edad ko na mag 35 o parang mahaba na rin yung pinagdaanan. May kabiguan. Yan, may dumarating na akala mo imposible, ay posible pala. So yan, salamat Tamayan. Yan, salamat kay Koinuli at nabuwang team Team Pakaway. Salamat sa mga sponsor. Ayan, salamat. Sana kahit konti yung kitahin namin, hindi masyadong marami kumpara kanila beans and carrot. Ang mahalaga is graduate at lumaban na hindi tayo umatras. Ayan, so it's me again, Alam Striker. Sana po'y natouch kayo sa istorya ng bayan natin Mayang sa kabila ng kanyang masayahing personalidad sa mga live. Yan yun po ang sa likod ng kanyang istorya. Maraming salamat. Bye-bye.